Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan yung pagtatapos po ng confirmation of charges hearing dito po sa ating dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, komentuhan po natin, painggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga kababayan. Dahil alam naman po natin na sangkot din po dyan ang malalaki, halos ayon kay Atty. Kapman, ang mga media. Di umano. Ito po, pakinggan po natin sila. Tinapos na ng International Criminal Court o ICC ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot ng depensa ang mga argumento ng prosekusyon at ang 3 count ng sinasabing crimes against humanity. Nagkaroon din ng rebuttal ang panig ng prosekusyon. Sinalag ng depensa ng dating presidente ang mga aligasyon hinggil sa umano'y common plan o sistematikong pagpatay sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Atty. Nicholas Kaufman, ang terminong high value target na ginamit sa count 2 ng sakdal ay hindi isang code ng pagpatay. Anya, ito ay isa lamang operational classification na ginamit sa law enforcement para sa prioridad ng intelligence. The existence of a prioritization category within a law enforcement campaign does not establish a criminal plan. HVT was an operational classification used by law enforcement, and in this sense it is no different from a similar acronym in another country where I have clients. APOTS, or Australian Priority Organisation Targets. HVT is not a code for an instruction to kill or a witch hunt. Binigyang diin nito na ang mga napapatay sa operasyon ay hindi plano, kundi bunga ng legal na operasyon ng pulisya gaya ng buy-bust at pagsisilbi ng search warrants. Tinawag din ng depensa na fantasy common plan ang tungkol sa count 3 o ang mga barangay clearance operation. Mariin naman itong kinontra ng prosekusyon at binigyang diin ang issue ng common plan. Sadyang inilipat umano ng dating Pangulong Duterte ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan mula sa Davao papuntang Maynila para maisakatuparan ang malawakang pagpatay. Ipinunto rin ng prosekusyon ang mga pahayag ng dating Pangulo sa publiko na anyay confession o pag-amin. Dagdag pa ng mga ito na ang paggamit ng terminong neutralize sa mga operasyon ng mga pulis ay nangangahulugang pagpatay. So when he appoints the chief of police, and part of the chief of police's job is to kill thousands of people, it's not a surprise that the police reports don't reflect that. If they decide to murder Mr. Espinosa and Mr. Yap while they're held in jail, it's not surprised that that can be done when Mr. Duterte appoints the head of the Department of Justice. Dagdag pa nito, ang war on drugs ay giyera laban sa mga mahihirap sapagkat karamihan sa mga target ay galing sa mga mararalitang komunidad. Sa final submission ng kampo ni FPRRD, tinawag nilang hearsay o sabi-sabi lamang ang ebidensya laban sa kanilang kliyente. Wala rin na nilang direktang nag-uugnay sa dating Pangulo sa mga personalidad na pinaparatangan ng pagpatay. And I will summarize these weaknesses once more for the record. Layered hearsay, conjecture, over-reliance on accomplice evidence with offers of virtual immunity at the ICC, contradicting statements between participants in a crime, absolute lack of any linkage whatsoever to Mr. Rodrigo Duterte, and a total lack of support for an alleged crime both in a documentary and forensic record. Sa pagbisita ni Kaufman sa detention facility ni dating Pangulong Duterte, sinabi nito na tanggap na ng former president ang kanyang tadhana na maaari na siyang mamatay sa loob ng bilangguan. Pero iginiit niya ni FPRRD na siya ay naging tapat na lingkod ng bayan at hindi kailanman pumatay ng sinuman. Tinutulan naman ito ng prosekusyon at sinabing huwag pakinggan ang mga sinabi ni Duterte. But beyond that, if Mr. Duterte wants to speak to the court and speak to the gallery, he should come here, request to make an unsworn statement. He shouldn't do that through his counsel. So I ask that all of that be given zero weight whatsoever in your determinations. Sa huli, nakiusap ang depensa na huwag kumpirmahin ang mga sakdal at payagan ng makauwi at mamuhay ng payapa sa Davao ang dating pinakamataas na opisyal ng bansa. Your Honours, I beg you to be guided by evidence, which must reach a minimal level of integrity.
Be persuaded by your own innate sense of justice and by your own collective years of experience. But most importantly, be guided by coherent evidence and by common sense. I ask you, I beg you not to confirm any of the charges. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but simply to let him live out the rest of his days in peace in his humble dwelling in Davao. Maglalabas ng desisyon ang pre-trial chamber tungkol sa kumpirmasyon ng mga sakdal sa loob ng 2 buwan. Dante Amento, UN. Yan po mga tambay. Maghihintay pa po ng 2 buwan. Mga kabayan, yan po. Another budget na naman yan. Di umano. Natapos na po ang unang batch ng sinasabing budget. Di umano. Hindi po ba? Saka wala na po eh. Wala na pong kredibilidad. Wala na pong kredibilidad ang ICC, mga kababayan. Masyado na pong bias. Di umano sila. Unang-una, dito po sa mga pinasabog po ng ating pong mga ex-marine at mga soldiers. Karamihan po yung ex-marine. Hindi po ba? Na talaga sila mismo nasaksihan nila na ang ICC ay nagpunta ng Pilipinas at nakipagtulungan ng gobyerno gamit po kauna-unahan ang pambansang sundalong kanin umano. Nagamit din si Boying, si Torre, pinangalanan po lahat yan. May pari pa. Di po ba? At gamit pa po, pati si Anyo, marami pa. Sila John Vic, marami pa yan, mga kabayan, umano, na nagkaroon po ng sabwatan. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung presidente na pinaglalaban po ang ating sovereignty, ang ating soberenya. Hindi po ba? Si Boying na ayaw nang tanggapin ang ICC sa ating bansa, mga kababayan. At nakita naman po natin yung mga pinresinta na ebidensya, mga chinap-chap na video. Hindi po ba? Kinuha sa CCTV nung mga time na 2013, tapos idinikit na nila sa War on Pulburon. Samantalang yung CCTV na yon, nilaunch po nung time na yon na may bagong CCTV ang Davao City noong 2013. Kinuha nila ng walang pahintulot, copyright ng may-ari. Hindi po ba? Hindi natin malaman kung sino nagbigay noon. Isa pang question yan. Sino kaya ang nagbigay ng video na yon? Dahil mismo itong may-ari ng video ay tinatanggi niya. Hindi po ba? Questionable yon. Napakarami po nalilabag ang ICC umano. At lalong-lalo po yung questionable na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Questionable po yan. Hindi po nasunod ang kanilang Rome of Statutes. Yung kanilang sinusunod na batas para po kumuha ng isang akusado. Hindi po ba? Maling-mali ang proseso ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Kidnapping nga ang sinasabi ng pamilya ng taong bayan. Walang due process. Hindi po ba? Lahat po ng ginawang procedure, ibang-iba po sa kanilang Rome of Statutes. At hindi rin po katanggap-tanggap sa ating soberenya. Hindi po ba? Sa ating judicial. At nakita po natin lahat ng prenisinta nila na tinutugma nila sa dating Pangulong Duterte. Karamihan, halos, puro hearsay. Hindi po ba? Diyan ka magtataka. Ganyan po ba kahina? Ganyan po ba kahina ang ICC? Pag sa sinasabi po, na sinasabi nila na bigyan ng due process o sinasabi nila ito pong EJK, ganyan po ba sila kahina? Mga kababayan, para lang po mapagtagmi-tagmi, para lang po masabi na si dating Pangulong Duterte napakaraming pinatay, marami siyang chinugi, mga kababayan, at ikinakabit pa yung mga pulis sa Davao, dinala raw halos lahat sa Metro Manila, sa Luzon,
yung halos nasa Davao. Paano mo hindi dadalin yung mga pulis yung pulis sa Davao sa Metro Manila? Congested. Saka ano po ba ang mga pulis? Congested na nga sila sa korupsyon at narco politics. Hindi po ba yung mga kapulisan po sa NCR, mga kapulisan halos po sangkot? Hindi po ba napakaraming kapulisan natin nung time na pag-upo niya? Di ba mga ninja cops? Sangkot sa sari-saring krimen ang mga kapulisan. At karamihan pa ng pulis gumagamit ang pulburon nung time na yon. Hindi po ba? At sangkot sa sari-saring krimen. Tapos sila ngayon ang magpapatupad nung sinasabing war on drugs. Sila mismo nagagamit sa narco politics. Hindi po ba? Pati mga kapulisan, sangkot sa pagbebenta, kumikita dito sa pulburon. Halos karamihan nandyan sa Luzon. Ikaw, isang presidente, gusto mong linisin. Hindi po ba magtatalaga ka pati general? Nakita nyo yung kinuha niyang general? Taga Mindanao. Hindi siya kumuha ng general, 4-star general, sa Luzon. Dahil nga ito pong mga nahan doon ay halos sangkot. Hindi po ba? May mga karga-karga. May mga proteksyon. Pinoproteksyon na nila mga politiko. At yun ay sinasabi, puro lang daw po mahihirap. Puro mahihirap daw po nasagasaan. Paano po yung mga politiko na nasagasaan yung narco politics? Hindi po ba malalaking ulo yon pagdating po sa pulburon? Ilang mayor po yun nasagasaan? Mayor. May nagtakbo pa nga, mayor, taga Iloilo, umalis. Hindi ba? Dahil alam niya sa sarili niya. Di ba? Na siya ay protector ng mga pulburon. Hindi po ba? Meron pa nga isang senador na kulong. May isang senador na kulong. Binigyan lang ng pardon. Dahil kasama pala, kagrupo pala nila. Di po ba? Maliliit na tao po ba yan? Senador, mga mayor, mga general, sangkot, nilinis. At dito ka magtataka sa ICC. Hindi naman po nanirahan sa Pilipinas yan . Alam po ba nila sitwasyon? Naranasan po ba nila ang mga pinagagawa ng mga kriminal? Hindi lang po mga addictus. Nandiyan pa ang randing and tandem. Mga terorista, makakaliwa. Alam po ba nila pinagdadaanan ng ating bansa? Nakupob tayo ng masasamang tao. Mga politiko, narco-politics, mga kapulisan involved sa sari-saring korupsyon, krimen, para sila'y kumita ng pera. Hindi po ba mga kababayan? Anong klaseng ICC to? Mas pinoproteksyonan mo na ang bansa ay lumala ng lumala. Mas okay sa'yo, ICC. Ang bansa ay lumala sa korupsyon, lumala sa krimen. At ang mga tao na ito ay malulong at wag nang gawin ng Estado para sa kanyang mamamayan at para sa susunod na henerasyon ng mga tao doon sa bansa na kinikriticize nyo. Sige nga. Ano gusto nyong gawin sa Pilipinas? Manging zombie na ang Pilipinas? Wala nang gawin ng gobyerno? Napaaganda nga ng programa ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Nilagyan niya ang buong Pilipinas ng mga rehabilitation center. Luzon, Visaya, Mindanao. Hindi niya po kailanman inutos na pagtsutyugiin lahat yan. Magbago kayo. Kaya handyan ang gobyerno, tutulungan kayo. Gagastusan pa kayo ng mga taxpayer na wala naman kayo silbi sa gobyerno. Wala kayong silbi sa bansa. Pahirap pa kayo. Gagastusan pa nga kayo para kayo muling tumino. Hindi po ba? Gastos pa ng taxpayer. Masama po ba yon? Nakita niyo po yung ginagawa sa Amerika ngayon? Nililinis din nila ang bansa nila sa Amerika.
Dahil napakarami na rin problema. Di po ba? Krimen. Di po ba? Mga pulburon. Sindikato. Nililinis. Yan po kasi ang katungkulan ng gobyerno. Katungkulan ng presidente. Bigyan mo ng kapayapaan ang mamamayang Pilipino. Bigyan mo ng seguridad. Di po ba? Bigyan mo ng magandang buhay. Hindi bibigay mo ay puro po panganib. Meron po bang gobyerno ang bibigay mo sa iyong mga mamamayan? Panganib. Nanganganib ang buhay. At nakita po ba ng ICC yung mas marami na biktima nito? Kisa rin sa sinasabi pong pinagtatanggol nila ngayon. Yung pinagtatanggol nila ngayon. Anong klase yung mga pinagtatanggol nila? Binibigyan nila ng karangalan? Pinasisikat pa nila? Gusto nila yun eh. Choice nila yun. Choose nila yun. Choice nila yun. Na maging ganun sila. Hindi po ba? Kumapit sila sa kasamaan. Ngayon, kung masama ang sapiti nila, kasalanan ba ni dating Pangulong Duterte yun? Kumapit sila sa masama. Naging masama sila. Kung masama man na naging ng pagkamatay nila, sino may kasalanan nun? Trabaho ng gobyerno. Di po ba? Trabaho ng gobyerno na linisin at hulihin at arestuhin. At karamihan pa'y lumalaban dahil may karga-karga ang ulo. Iba ang ulo pag may karga. Di po ba? Binigyan na nga ng pagkakataon. Sumuko, magparehab. Yung iba, ayaw magparehab. Talagang nanatili doon sa bisyo nila. At ang pinakamabigat, yung mga kapulisan sa Metro Manila, naglilinis din sila. Nililinis din nila ang sarili nila. Pinagtatakpan din nila ang mga sarili nila. Karamihan ng mga pulis sa Metro Manila. Hindi po ba? Dahil sila rin po ang involved. Karamihan. Involved yan sa pulburon. Ginagamit din nila. Yung mga lulong gumagamit. Di po ba? Ginagamit din nila runner. Tagapagbenta. At karamihan sa mga pulis nung panahon na yun gumagamit din. Hindi po ba? Alam po ba ng ICC yan? At alam din po ba ng ICC yung napakaraming biniktima niyan? Alam po ba nila yung karami? Luzon, Visaya, Mindanao. Luzon, Visaya, Mindanao, napakaraming na biktima. Ginahasa. Pinatay. Hinold up. Pinatay. Ninakawan. Pinatay. Naglalakad ka lang ng gabi sa kalsada. Madidisgrasya ka. At alam ba ng ICC na hindi ka safe? Hindi tayo safe noong mga panahon na yon? Natatakot ang Estado. Natatakot ang matitinong Pilipino. Na andito'y kaba natin. Pag naglalakad na tayo, lalo-lalo ng 10 oras ng gabi, hindi tayo safe. Ano gagawin ng isang presidente? Ahayaan lang? Di po ba? Nung ginawa ni dating Pangulong Duterte yon, ano po nangyari sa bansa? Di po ba naging mapayapa? Tahimik? Sumusunod na sila sa batas? At alam po ba ng ICC kung gaano karami ang sumuko? Milyon! Milyon ang mga gumagamit ng pulburon. At gaano po karami yon? Ginastusan ng Pilipino. Ginastusan ng ating buwis. Milyon nagparehab. Di po ba? ICC, nakita niyo po ang bansa namin ni hindi niyo na-experience. Ni isa sa inyong mga judge, never niyo na-experience ang hirap na pinagdaanan namin sa aming mga barangay na hindi sila natutulog. Inaabangan lang kung kailan sila kami gagawa ng masama. Tsumetsyempo lang sila.
Hindi nyo naranasan sa inyong bansa yan. Wala kasi yata sa inyong bansa na mga zombie. At wala rin yata sa inyong bansa na ang inyong mga kapulisan dyan ay involved at gumagamit at ginagawang negosyo pa ang pulburon. Hindi nyo kasi na-experience ang paghihirap at sama ng loob naming mga Pilipino sa mga gumagawa niyan at talagang pinahirapan kami niyan. At pag meron kaming pamilya na gumamit niyan at nalulong, parusa rin sa amin yan. Di po ba? Dahil kami mismo, kung pamilya namin ay gumamit, napakahirap patinuin. Dahil kami mismo ininanakawan nila. Kung meron man kaming kamag-anak o kapatid o kapamilya nalulong sa ganyang bisyo. Di ba pinahihirapan din tayo? Napakarami nga nagpasalamat. Napakarami, majority ng Pilipino nagpasalamat sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Pero itong mga ICC, dahil nagkaroon tayo ng hudas na gobyerno, real talk, nagkaroon kasi tayo ng hudas taksil na gobyerno, di umano. Kauna-unahan na yung dating senador daw at yung isang senador na nakulong. Nagkaroon ng mga sabwatan, pati gobyerno, pati mga kaliwa, nagsama-sama na di umano para ipagtanggol pa itong mga napakasama na gawain at bisyo sa ating bansa. Palibhasa po, may bisyo rin daw po ayon sa kanyang ate. Lulong sa pulburon. Kaya mas protektado po ang kapwa niya gumagamit nito. Hindi kaya? At nakita naman po natin, mga kabayan, yung mga charges na binibintang nila. Hearsay, salita, kukuhanan mo na nagsasalita dahil ang dating Pangulong Duterte ay nagsasalita siya kung ano at kung sino yung pinagsasalitaan niya. Mga kriminal, mga bangag. Hindi po ba? Ganon din ang ginagawa niya sa mga taong ito dahil kailangan po ito ay matakot. Matakot sila sa gobyerno. Matakot sila sa batas. Hindi po ba? Hindi ang gobyerno susuko sa kanila. Kasi ang gustong mangyari na ICC, mga kabayan, wag na po silang tanggalin sa lipunan. Makasama po natin sila. At wag na po silang galawin. Ang problema, yung seguridad ng matitino. Paano na may seguridad namin? Hindi naman matino yung kasama namin sa lipunan. Sige nga. Kami matino. Taxpayer kami. Nagbabayad kami ng buwis. Samantalang yung gusto ng ICC, itong mga tao na ito na ayaw naman tumino. At nagagamit pa ng mga kapulisan, ng mga narco-politics. Dahil gusto nila magkamal din ng mga salapi. Hindi po ba? At ang gusto na yata ng ICC, yan ang mga kasama natin. Makakatulog po ba tayo ng mahimbing? Magiging mapayapa po ba kalooban natin? Na meron tayong mga anak, babae, nag-aaral, uuwi ng gabi. Mapayapa ka ba bilang magulang? Hindi mo alam kung anong mangyayari sa anak mo? Sige nga, hindi kasi nila dinadanas yan sa bansa nila. Yung panganib, takot. Hindi po ba? Kaya nga napakaganda na nagawa ni dating Pangulong Duterte. Ang natakot, kriminal. Ang masasamang tao natakot. Hindi po katulad ngayon, ang matitinong tao natatakot. Saan ka nakakita? Yung matitino takot, yung mga kriminal hindi. Pambihirang buhay yan. Ganyan po katindi. Ganyan po ka-plastic. At ganyan po kabaluktot ang pag-iisip nitong mga tao na ito. Di umano. Mas pinoprotektahan po nila ang masasamang tao kaysa sa matitino at wala silang pakialam. Never silang nagkaroon po ng konsensya. Ito pong ICC, wala pong konsensya sa mga biktima, sa mga pinatay, chinugi ng mga tao na ito na naging kriminal dahil po sa kanilang bisyo. Wala po silang pakialam dyan. Tinanggalan tayo ng pamilya na matino.
Mga meron pong pangarap sa buhay ang karamihan nang nagsisikap, tapos mababalitaan mo, sinugi nila na walang kalaban-laban, ginahasa pa, bata matanda, ginagahasa. Okay lang sa mga ICC na ito. Di po ba? Wala po tayong makukuha human rights sa mga hayop na yan. Ano makukuha mong human rights sa mga hayop na yan? Ang pinagtatanggol na human rights, yung mga gumagawa ng masama. Samantala yung mga biktima, wala ka man lang marinig sa sa ICC na naging concern sila. Nasaan ang human rights ng mga biktima? Nagtatanong lang si Kamano. Kaya ito po mga kabayan, wala pong mangyayari dyan. Ang mangyayari lang po dyan, politika. Dahil nga po, bistado na po silang lahat. Ang ating gobyerno na nakipagsabwatan sa kanila, di umano ayon po sa ating mga Marines, ginamit ang pera ng taong bayan para po sa politika, pagpapabagsak sa mga Duterte. Dahil mismo po, ang gobyerno ngayon, ayon kay Atty. Kapman, ay mas mataas pa ang kanyang EJK. Hindi po ba? Mas marami pa ang kanyang EJK. At ang nakakahiya, pati po ang ginamit ng mga testigo, diyan karamihan po ay binigyan pa ng pardon ng gobyerno. Pati ang media, binadgetan ng media para lang po sa ganitong sindikato, sabwatan, kasama ang ICC na binayaran ayon sa ating mga Marine. Kaya po puputok po yan. Puputok po yan, lalong-lalo po sa buong mundo kung anong klaseng ICC meron sila. Kung anong klaseng mga judge sila. Mas pinoprotektahan nila ang mga masasamang tao kaysa protektahan mo ang mas maraming mabuting tao, lalong-lalo po sa ating bansa. Yan po mga kabayan. Excuse me po, maghihintay na naman po tayo ng 2 buwan para po malaman kung ang dating Pangulong Duterte ay itutuloy yung sinasabi nilang karamihan po gawa-gawa na kaso at karamihan pang video ay chinap-chap. At syempre po, maghihintay na naman po ang ICC. Mga kabayan, ang lagay ba naman? Kung ang usapan ay pera-pera lang, di umano, meron pang 2 buwan. Gaano na naman kaya kalaki, di umano, ang gagastusin natin para ibigay sa mga hayop na yan, di umano. Ilang bilyon pa kaya? Ilang bilyon pa kaya ang pakinabang nila sa ating bansa na patuloy tayong naghihirap, naghihikahos. Samantalang ang pera na buwis natin, dinadala lang po at pinamimigay sa mga hayop na yan, di umano. Yan po mga kabayan, ang masakit po na nangyari sa ating bansa. Kung sino po yung pinakamagaling at pinakamatino na presidente, may tapang at malasakit, mas pinoprotektahan niya po ang katulad po nating mga Pilipino na matitino, ang ating mga anak, ang mga anak ng mga OFW, na pinoteksyonan, malayo sa masamang bisyo, at maprotektahan sa mga masasamang tao, pero siya pang pinulitika at pinatapon gamit ang pera natin. Ganyan po katindi kasama ang mga taong gobyerno sa panahon ngayon. Maraming salamat po mga tambay, at syempre po magpatuloy po tayo magdasal at manalangin na huwag pong magtagumpay ang mga tao na ito, ang masasamang tao na ito, di umano, ay huwag po sana magtagumpay. At syempre po lagi po tayong magdasal na maingatan po ang dating Pangulong Duterte at mabigyan pa po siya ng mga mahabang buhay, mga kababayan. At ganoon din po ang Vice President ay maingatan din po sa kapahamakan. At ang ating po mga Marines na tumatayo po para po sa katotohanan at para po sa ating bansa at sa ating masusunod na henerasyon. Isama po natin sa dalangin at ganoon din po ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagusto po natin tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po.
at sa patuloy po subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat at sa mga nagko-comment, like and share. Thank you po. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po at thank you po kay Tatay Nick ng Canada. Maraming salamat po. Kay Mila Yee at kay Eric Hershaw ng Canada. Ani Jo, ako si Pilam. Gay at Shena. Balance Vision TV. Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong. Jake Yahut ng Maisog, California, USA. Gina Ray ng Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Taste lang po tayo. Bye-bye.